Lalo kay Senator Alan Cayetano, palakulin mo man yung mukha no, baka tatalbog lang mo yung palakol. Palakulin mo daw ang mukha ni Alan Peter Cayetano, baka tatalbog lang daw yung palakol. Pukin ang inan yan, ganyan ba magsalita yung mga ano? Kung vlogger ka katulad ko, pwede ka magminuminura. Pero kung puta senador ka, ang ina-feeling mo na sa radyo ka pa din, mantakin mo, papalakulin yung mukha. Senado, ngayon umiiyak ang mga buwaka ng ina. Umiiyak ang mga pukin ng ina na mga tulpo na ito. Silang dalawa lang naman ang yak-yak ng yak-yak. Bakit? Kasi sila yung pinakabobo eh. O ang mga taong may ingay, sila ang bobo. O kaya makikita mo doon sa Senado, di ba? Lahat naman nagsasalita ng maayos, sila Mig Zubiri, sila Kiko Pangilinan, somehow maayos naman mga salita nila, gumagamit sila ng mga salita na alam mo yun, yung pang-edukado. Pero kasi meron diyan dalawa na bobo na hindi edukado na parang putang ina pinalaki sa imbornal ng mga magulang nila. Yan yung mga tulfo na mayayabang, yung mga tulfo na putang ina kung makapagsalita sa radyo, akala mo sila may-ari ng mundo. Kung makapagsabi sila ng bobo, tanga sa mga tao at kung magalit yan sa mga mabababang posisyon sa gobyerno, akala mo pukin ng ina mga abogado. Pero mga tanga naman, mga inutil naman, mga bopols naman, putya ang kaya lang naman solusyonan yung mga chismis, ayaw-away mag-asawa, yung mga sangkot, yung mga nangangabit na mga kala mo hindi sila nangangabit. Akala mo wala mga babae ang pukin ng ina. Lalong-lalo na ito si Rapi Tulfo, akala mo napakatino ng putang ina balita ko manyakis yan. Ang ina nito, kung makialam sa away ng asawa ng may asawa nga yan, hindi ba? Habang may asawa siya, iniwanan niya yung pamilya niya, nagpakasal siya ngayon sa bago niyang asawa ng mukhang ewan. Putang ina mukhang manok. Mukhang manok na pansabong, may palong. O may palong na ganun. Kaya tingnan mo yung mga anak, okay ng ina niyan, yung mga anak ang tataba. Ay, ewan ko kung bakit tumaba ng ganyan yan. Ewan ko kung ang pinalamon ba dyan, mga pagkain ng baboy. Ang yayabang kasi, bakit ka nagsasalita ng ganyan sa kanila? Putang yayabang, kung makapang down ng tao, akala mo sila ang hari sa Pilipinas. Hayop na mga ito. Ang iingay, silang dalawa lang ang maingay. Alam ninyo, yung mga senador na nandiyan sa minority, mga Taiman yan eh. Ibig sabihin ng Taiman, yan yung mga matatagal ng mga senador. May bago silang senador, tapos mga bobo pa. So binubulungan nila, sige na, asarin nyo. Sila naman, sige, full blast sila. Oo, sige, salita rito, salita dyan, ad hominem dito, ad hominem dyan. Pukin ang ina niyan. Akala nila, puging-pugi sila sa sarili nila. Hindi nila alam, tinatarantado sila ng mga kasama nila sa minority. Kasi yung mga kasama nila sa minority, mga pinanganak yan sa sa Jerusalem. Lumaki mga yan sa Israel. Puta ina yan. Mga santo yung mga yan eh. Sila Risa Ontiveros. Hindi sila masyadong nagsasalita ng pangkalsada. Ito putya talagang bakbak sila eh. Yung mga ginagamit na salita, puta may nangahamon pa si Rapi Tulfo nangahamon. Akala niya na sa Rapi Tulfo in action siya nangahamon. Gago, tarantado ka pagka nagdebate kayo ni Alan Peter Cayetano. Putang ina mo, saan ka kukuha ng saan ka uhugot ng experience sa Rapi Tulfo in action? Ilan to mga to ang yayabang. Ay na magkapatid na tulpo na to. Buti hindi nanalo yung isang kapatid. Yung nakasalamin, pukin ang ina niya. Kahit natutulog, nakasalamin daw yan. Sobrang tanga niyan. Buti na lang, hindi nanalo yung. Imagine mo kung may nanalo yun. Putang ina, may 3 bobo sa Senado. Pinakabobong magkakapatid sa buong mundo. Pukin ang ina niyan. Sa totoo lang. O di ba ganyan sila magsalita? O tapos pag sila ginaganyan, magagalit. O di ba gusto niyo ng barubalan? Kaya nga sabi ko dito kay Alan Peter Cayetano, putang ina, kailangan maging baboy ka na rin. Kapag ganyan ang kalaban mo, putang ina, mga walang prinsipyo, walang utak, mga inutil, tanga, at mga matataas ang tingin sa sarili, putang ina na umunlad lang ng konti buhay. Putya, akala mo kung makapangmaliit na ng tao. At ang matindi na ito, ang binabakbakan nila, putang ina niyan, ang tagal ng senador, abogado. Puta, ano ba tinapos ng mga buwaka ng ina niyan? Wala naman. Ang ina baka nagtapos lang ng mga computer technician, mga pukin ng ina niya kung makapagsalita sa mga senador ng mga abogado, ang yayabang, akala mo ang tatalino. We should bend the law. Puking ina mo, bend the law, tapos magsosorry ka pagkatapos kasi bobo ka. Ang ina niyan, kabago-bago nyo dyan sa Senado. Actually, kabago-bago ng party list nyo dyan sa Congress. Putang ina, magnanakaw na kagad yung party list nyo, di umano eh. Mga ulol kayo kung makapagsalita kayo. Tangina dati kung makakampi kayo sa mga Duterte, kung makabati kayo sa mga Duterte, pucha, ngayon biglang nagbago ah. Matapos yung hearing ni Rapi Tulfo sa PCSO, sa smuggling, pukin ng ina, biglang nagbago yung prinsipyo niya. Biglang
Ewan ko kung natapalan ng pera yung pagmumukha niya kaya biglang huminto yung kanyang mga investigasyon at the same time, biglang nagbago yung kanilang posisyon. Lalong-lalo na to si Erich. Si Erich, ganito ang istorya ng ulol na yan. O, Amerikano yung poki ng ina niyan. Dinaya niyan yung Amerika, tumanggap ng sweldo, benepisyo. Putang ina yung pala peke dokumento. Mantakin mo man, luloko ka na tao tapos ang lakas ng loob mo makapaghamon ka dyan sa Senado. Ulol ka, niloko mo nga yung bansang Amerika, putang ina ka, pinakinabangan mo tapos umuwi ka dito sa Pilipinas. Pag uwi mo dito sa Pilipinas, putang ina, nakikinabang ka parehas, nakikinabang ka sa benepisyo ng Amerika dahil ang pasaporte mo Amerikano. Amerikano ka, dinugas mo iba pangalan na sinabi mo, bumili ka ng birth certificate doon, gumamit ka ng ibang identity. So ibig sabihin man, luloko ka, scammer ka, dati pa scammer ka na. Ina nyo, mga kupal kayo. Tapos ngayon, nagpunta yan dito. Sa Pilipinas, binigyan niya ng posisyon ni Pangulong Duterte, nilagay siya sa isang posisyon o hindi siya na-confirm kahit sa kahit sa administrasyon ni Bongbong. Ginawa siyang DSWD secretary, hindi siya na-confirm. Bakit? Si Marcoleta, kaya sila galit na galit kay Marcoleta kasi nasa Committee on Appointment si Marcoleta, binisto ni Marcoleta na yan si Erwin Tulfo, hindi Pilipino. Okay nang ina niyan. So hindi yan na-confirm bilang DSWD secretary. Hindi na-confirm yan kasi nga merong question patungkol sa kanyang citizenship, hindi siya Pilipino. Bawal po yun. Kung hindi ka Pilipino, magiging kang secretary sa Pilipinas or magiging kang halal kasi nakalagay yan sa yung qualifications kapag ikaw ay magiging kang tatakbo ka sa posisyon sa isang opisina, kailangan Pilipino ka. Paano ka magiging Pilipino kung Amerikano ka? Ngayon kung dual citizenship ka, i-denounce mo yung isang citizenship mo at ikikip mo yung Filipino citizenship mo. Ngayon, pwede niya nang ikip yung Filipino citizenship niya kasi paldo na sila Paldo na sila, hindi na nila kailangan yung Amerika, yayamanin na sila dito sa Pilipinas o na mga mansion na yung mga bahay nila. Dati naman, sabi niya kaya siya nagpunta ng Amerika at nagsundalo kasi mayroon daw siyang nabuntis tapos yung kailangan daw ng mga diaper ganyan, so mahirap ang buhay kaya naipagkasapal na rin siya sa ibang bansa. So ibig sabihin hindi siya mayaman. Hindi siya mayaman. Alam mo yung mga sundalo sa Amerika, hindi naman mayayaman yan pagka lumalabas nga sila yung hindi na sila sundalo, nahihirapan nga silang makihalubilo sa tao dahil may mga warsyak yan. Pero hindi sila mayaman. Usually sumapasok sila sa mga security agency and so on and so forth. So siya umuwi siya sa Pilipinas tapos broadcaster, newscaster, kinang ina, paano naging bilyonaryo yan? Diba? Ibig sabihin, putang ina niyan, meron ding mga hokus-pokus na ginawa yan kaya nagsiyaman niyang mga yan. Di ba? Hindi ka ba magko-question? Dati ka lang nakipagsapalan sa ibang bansa, tapos pag uwi mo dito sa Pilipinas, mayaman ka na. Ayan na, hindi siya natanggap sa DSWD. Anong ginawa ng administrasyon? Putsang ina niyan, yung kanilang party list na corrupt, yung ACT-CIS na party list. Yung ACT-CIS party list na yun, yaan yung may mga yung mga party list representative nila, yung mga YAP, ang apelyido. Putsa mga yan, naka-freeze ng mga asset niyan dahil mga kawatan. Mantakin mo, kasama nyo sa party list, kawatan, putang ina ninyo, tapos nakikialam kayo sa away ng pamilya, away na may asawa, yung mga kasama nyo pala sa party list magnanakaw. So natanggal yung isang nila party list, kaya siya ang ipinalit. Hindi binoto ng taong bayan, putang inang Erwin Tulfo na yan. Ipinalit lang yan, kaya siya naging congressman. Syempre, utang na loob niya yun sa administrasyon dahil pinayagan siya na gawin yun, pikit mata lahat ng mga congressman, pati nung COMELEC doon sa nangyari na yan. Nilagay siya sa ACT-CIS, tapos congressman siya, nagyabang-yabang siya doon, binababoy nga siya ni Richard Gomez doon tapos ngayon, tumakbo siya na senador kasi nga naman, congressman ka na tapos tumakbo na senador. Samantalang itong kalaban ni Benny Abante dyan sa, yung kalaban ni Benny Abante dyan sa District 6 ng Maynila, nanalo yun sa eleksyon. Putya yan dahil sa citizenship. Ang tagal ng konsyal nun ang tagal nang naglilingkod sa gobyerno nun. Putya dahil lang sa citizenship na tawag dyan, yung na forfeit yung kanyang pagkapanalo at dinagay nga dyan si Abante. Samantalang itong putang inang Erwin Tulfo na ito, Amerikano, sundalong Amerikano, pumunta rito sa Pilipinas, dinugas ang Amerika, tapos putya naging senador pa, tapos ngayon linis-linisan ka sa Senado, pukin ang ina mo. Akala mo, ikaw yung pinakamagaling dyan, ulul, tinan mo yung mukha mo, hindi na gumagalaw dahil sa sobrang dami ng botox mo. Kupal. Utang ina nyo, kala nyo mananalo kayo sa amin pakinggan natin mga bossing, yung interview ng ulul na yan. Eto. Pero sa tingin ko lalo kay Senator Alan Cayetano, palakulin mo man yung mukha baka tatalbog lang yung palakol. Palakulin mo daw ang mukha ni Alan Peter Cayetano, baka tatalbog lang daw yung palakol. Pukin ang ina niyan, ganyan ba magsalita yung mga Kung vlogger ka katulad ko, pwede ka magminuminura.
Pero kung putya senador ka, ang ina-feeling mo na sa radyo ka pa din, mantakin mo, papalakulin yung muka. Papalakulin yung mukha ni Cayetano, putya death threat yan ah. Di ba ganyan si Claire Castro mag-isip? Sinabi lang kay Claire Castro na ikaw pag wala ka na sa pwesto, nako po, appendix mo lang ang walang latay. Putya yan, nagdemanda ang Gaga dahil daw death threat yun kasi daw pati appendix daw niya, walang latay. Tapos eto, kahit daw palakulin mo ang mukha ni Alan Peter Cayetano, death threat yan ah. Bawal yun ah. Si Inday Sara, inaano nyo ng death threat ah. Grave threat. Tapos ito, papalakulin yung mukha ni Cayetano. Tapos okay lang sa inyo. Hindi ba? So, ganyan siya magsalita. Kahit palakulin mo yung mukha ni Cayetano, makapal ang mukha niya, baka tumalbog lang eh. Pero pag sila sasabihan mo ganyan, magdidemanda. Tinan mo si Rapi Tulfo, dinimanda niya si Atty. Libayan. Kasi nga, binabanatan niya siya ng binabanatan ni Libayan. Kaya tinadtad niya ng kaso. Okay lang ina ninyo. Ang hilig nyong tumira sa kapwa ninyo. Tapos kapag kayo ang titirahin, puta, mga iyaking kayo, magkakapatid kayo. Gusto nyo, magsuntukan na lang tayo eh. Hamon-hamon kayo, tangina nyo. Akala nyo naman, ang tatapang nyo. Akala nyo, ang dami nyo na napatay na tao. That's just my opinion. No? Di naman ako kabastusan, sorry po. Di daw kabastusan yun. Mantakin mo ganyan, ka-fickle-minded yung putang inang bobo na yan. Sinabi niya, si Alan Peter Cayetano, kahit palakulin mo ang mukha nun, tatalbog lang sa kapal ng mukha niya. Tapos sasabihin niya na, pasensya na, hindi yun kabastusan. Ano yun? Putang ina na sa Biblia yan. Kung hindi kabastusan yan, ano tawag dyan? Putang ina niyan. Diyan pa lang sa interview mo, nagtatarantado ka na eh. Diyan pa lang sa interview mo, nagsisinungaling ka na eh. Kailan pa naging, hindi kabastusan, ang papalakulin mo ang isang tao sa mukha, sa sobrang kapal ng mukha, tatalbog yung tatalbog yung palakol. Gago sa kapal ng mukha mo, Erwin Tulfo, putang ina, kahit muramurahin ka ng tao, mas matindi pa yun sa palakol ha. Kahit muramurahin ka ng tao, buha ka ng ina mo, hindi ka nahihiya. Ang tigas ng pagmumukha mo, ganun katigas ang pagmumukha mo. Pasensya na ha, pardon my French, okay? Hindi naman sa dinidisrespect ko tumpukin ng inang Erwin Tulfo na ito, pero pardon my French ha. Ganyan siya, di ba? Pardon my French daw, hindi daw niya balak bastos. Hindi mo ba bastos? Ang tawag dyan, di ba pambabastos yan? Tapos sasabihin mo, hindi mo binabastos si Alan Peter Cayetano. Pwede ka naman gumamit ng ibang salita eh. Tangina ka, bobo ka talaga eh. Kung yan sinabi mo na yan, sa tingin mo hindi yan pambabastos, putang ina mo, may tama ka talaga sa utak. Meron ka talagang topak. Putang ina yung mga Tulfo talaga kayo. Mga abnormal talaga kayo. Pardon my French, pero yung sinasabi ko, sa sobrang kapal na ng mukha niya, ayaw niya mag-attend. 2 days na. Ang nagsasuffer po. Huwag ka ng ina mo. 2 days na silang hindi umaten kasi nga nagbo-boycott daw sila. Dahil tinatarantado ang Senado. Pukin ang ina ninyo. Kayo ang unang nag-walkout, mga putang ina nyo. Nung nag-walkout kayo, hindi naman nagsalita ang mga senador tungkol sa inyo. Sinabi nila, wala, ganun ang ginawa nila, ano magagawa natin? Pero nung hindi umaten, itong ng 2 araw, unang araw dahil inaresto si Jinggoy, dahil binastos ang Senado, pangalawang araw, nagpo-protesta sila. Utsang ina, karapatan nila yan eh. Gusto nila magprotesta, anong pakialam mo, tas salita ka ng salita dyan, putang ina mo ka. Kayo nga, hindi kayo hindi kayo nasa caucus na dahil lang wala kayong numero. Nag-walk out kayo, puha ka ng ina nyo, hindi nga nagsasalita ng masasakit na salita sa inyo yung mga kasamahan ninyo eh. Kayo ang salita ng salita doon. Sinabihan lang kayo na hindi kayo mga abogado eh. Kaya ka ganyan magsalita kasi hindi ka abogado eh. Putang ina, bobo ka eh. Yan yung mga pinagmamalaki yung mga broadcaster. Putang ina, pag ako naging senador, pukin ang ina nito, araw-araw mumurahin ko sa plenaryo to eh. Oo. Bastusan eh, di ba? Pucha, sinasabi ninyo na ang dignidad ng Senado ay bumababa. Bumababa ang dignidad ng Senado, binabastos ang Senado. Paano hindi babastos si Senado? Putang ina, bastos ang mga buwaka ng ina nito. Pakyo ka, ang dami ko ng mura sa'yo, putang ina mo, hamunin mo ako. Ulul, demandahan ang gusto mo? Walang demandahan. Putang ina, pag makapal ang mukha mo, lingkod bayan ka, walang demanda, murahan lang tayo, puking ina mo. Ganyan ba gusto mong salitaan? Masakit ba? Nasasaktan ka? Yung mga staff mo na nanonood ngayon, susumbong kayo sa amo nyo? Ulul, hindi kami natatakot kay Tulfo, puking ina niyan. Natatakot dyan. Yabang nyo, tangina ninyo. Umalis kayo sa session. May caucus, debate, nag-walk out kayo. Tapos ang sabi ninyo, Nobel yung ginawa ninyo. Nobel yung ginawa ninyo, wala lang kayong numero. Hindi nyo lang kayang maipagdebate sa mga abogadong magagaling ng majority. Nag-walk out na kayo. Tapos meron namang valid reason ang majority senators kaya
Talagang pinapakita nila sa pamahalaan, pinapakita nila sa tao kung gaano ka-importante ang Senado. Oo. Sige, pilayin natin. Parang ano din, parang yung mga driver din, tsuper ng jeep. Anong ginagawa ng mga tsuper ng jeep? Kapag feeling nila, tinatarantado sila ng gobyerno, sila nagbibigay ng transportation means sa mga tao na hindi kayang ibigay ng gobyerno, tumutulong sila sa gobyerno para mahatid kayong from one point to another. Nagrarally din sila, di ba? Nagbo-boycott din sila, di ba? Kasi kasama yan sa demokrasya ng Pilipinas O ngayon, ano sinasabi ninyo? Hindi gumagana ngayon ang Senado dahil sa sa pagbo-boycott nila. Di ibig sabihin successful yung ginagawa nila. Pilay ang Pilipinas pag wala ang Senado, kapag hindi nag-function ang Senado. Bakit? Putang ina kung tratuhin ng gobyerno na ito ang Senado, parang putya mas nakakaangat sila. Hindi pwedeng ganoon. Ipinaiintindi ni Cayetano na kung hindi magkakaroon ng mga sessions, hindi magkakaroon ng mga batas sa Pilipinas. Kahit naman hindi magkaroon ng mga bagong batas sa Pilipinas, ganun din naman, ninanakaw nyo lang din naman yung pera ng bayan Pukin ang ina ninyo, puros lang naman kayo kulimbat at saka kupit Di ba? So ngayon pinapakita ng Senado ngayon na we are the Senate. Hindi tayo dapat nagpapatakot. Dapat nga kayo, mga senador na kasama dyan, dapat nakikiisa kayo Nakikiisa kayo para ibalik ang dignidad ng Senado, para malaman ng taong bayan pati ng gobyerno kung anong importansya ng Senado. Dapat nakikisama kayo sa kanila at pinapakita na we are as powerful as you. We are equal. You are not superior to us. We are not superior to you. Your government will not work without each other. Tatlo tayo na nagtutulong-tulong, judiciary, legislative, and executive. Tatlo tayong magtutulong-tulong. Dapat nagtutulungan tayo, hindi tayo nagtatarantaduhan. O ngayon, kung feeling mo mas mataas ka dahil executive ka, tatarantaduhin mo ko ulul. Tingnan ko lang kung hindi ako kikilos ng ina mo ka kung may ma-achieve ka. Di ba? Ngayon ramdam na ramdam nyo, tain-tai kayo to the point na mag-ad hominem kayo ng tuloy-tuloy para lang babuyin yung majority senator. Kayo nauna Nauna kayo nag-walk out Nauna kayong lumabag sa rules ng ng Senado, tapos putang ina isa-cite niyo yung mga rules ng Senado na kailangan kapag nag-cancel ka ng ganito, ganyan, ulul. Putang ina ninyo. Kaya gusto nyo na yung Senado pumasok diyan kasi nga plano nyong agawin yung mga komite ng Blue Ribbon kasi mga kawatan kayo, lalabas ang mga pangalan ninyo diyan sa sa mga hearing na yan, putang ina ninyo. At yung mga taong pinoprotektahan nyo, finally mapapatawag na diyan. Kaya tain-tai kayo. Kasi at 11, putang ina ninyo, hindi naman nyo makukuha kay Alan Peter Cayetano yung yung Senate presidency. Kailangan nyo ng 13, kahit maging 12 kayo, hindi nyo pa rin makukuha kay Alan Peter Cayetano yung Senate presidency. So why not just work with him? Why not just let the Blue Ribbon Committee takes its course? Or bakit hindi na lang kayo magtrabaho na hindi, putang ina nyo, araw-araw away kayo ng away. Di wag na tayo magtrabaho, nag-aaway lang din tayo. Tapos ngayon, matapos kayong mag-walk out, matapos ninyong samantalahin yung inyong karapatan na mag-walk out, putya sila, hindi sila umaattend ng session, nagngangangaw-ngaw kayo. Mga gago pala kayo That's the taste of your own medicine. Masakit ba? Mapait ba? Ayan, ganyan ang ginawa nyo noong nag-walk out kayo nung nakaraang Martes. Ngayon hindi kayo inaatinan. Ano ngayon ang pakiramdam? Gigil na gigil, ad hominem, galit na galit sa ad hominem. Sinabi lang ni Marcoleta without giving negative meaning to anything. Yan ang mahirap pag wala tayong alam sa batas. Anak ng tokwa, hanggang ngayon galit na galit ang mga putang ina, sapul na sapul si gago Kasi wala namang alam to putang ina nito. Ang magaling lang to sa ganyan, mang-atake, magmura, babuyin yung kalaban. Kaya nga ginagamit silang dalawang magkapatid, kaya nga sila nandiyan dyan para dun Yung isa naghahamon, kung matapang ka, pumunta ka rito, ulul. Putang ina, kung matapang ka, dapat pinanagutan mo yung asawa mo na pinakasalan mo nung una, kung matapang ka talaga. Putang ina, tsaka kung matapang ka, sabi ni Montulfo, yung kuya mong abnormal, takot ka daw sa asawa mo. Bakit? Kasi yung asawa mo nagpapalamon sa'yo, di ka naman yumaman, kundi dahil sa asawa mong pangit Kaya mo nga pinatulan yung kahit pangit kasi may pera. Kita nyo yung mga anak ninyo kinalabasan, putang ina, mga mukhang bulugin na mga baboy. Ina ninyo, kala nyo baboyan ba? Tangina, galing kayo sa kampo ng mga Duterte, kaya kayo mga mga crass, kaya kayo mga kupal tapos gagamitin niyo yung kakupalin niyo sa amin, ulul, mas kupal kami sa inyo. Utangin na niyo, ano pa sasabihin nitong bugok na ito? Yung taong bayan. That is the problem here.
Kaya nga po, panawagan ko sa kanya, and I'm sure he's watching, and I'm sure magla-live na naman siya mamaya dahil vlogger na po yata si... Bakit ikaw din naman, vlogger ka din naman, buwaka ng ina mo ka? Di ba kumakain ka ng mga ulam mo sa bahay, binibidyo mo pa, tarantado ka? Habang nagugutom yung bayang Pilipinas, vlog ka ng vlog ng kinakain mo, putang ina mo, hindi ka pa mabilaukan. Ulol, tang ina mo, vlogger ka din. Lalo-lalo na yung kapatid mo. Yung kapatid mo si Rapi Tulfo, vlogger din yan. Tang ina niyan, ang laki ng kinikita sa YouTube ng ulol na yan. O ano, ang ina ninyo, ang hilig nyo manilip ng kapwa, mga vlogger din kayo. Yung mga ano ninyo, yung mga Facebook ninyo, puro video nyo rin mga mukha nyo, putang ina ninyo eh. O hindi ba? Anong tawag doon? Di vlogger din kayo, ulol. O, bakit ka nagagalit na nagbablog si Alan Peter Cayetano, pati yun, ikaw may-ari? Tarantado ka, di tanggalin mo yung live, magpumunta ka ng Meta, tapos sabihin mo tanggalin yung live function. Si Bongbong Marcos nga, vlogger eh. Presidente na, vlogger pa eh. Tangina, ba't di ka nagre-reklamo, ulol ka? Ang ina nitong mga to, kala mo kasi sino magmalinis sa mga ulol. Akala mo, ang kikintab eh. Senator Cayetano, SP Cayetano, parang awa mo na pumasok ka na bukas, 10 ng iyong mga kasamahan para magkaroon po tayo ng quorum. Bago man lamang tayo magsinidiya, ipakita po. Ulol, tang ina ninyo kasi kahit magsinidiye sila, ibig sabihin magano sila, adjourn sila. Yung mga kupal na yan, tuloy-tuloy pa rin ang flood control hearing. Tuloy-tuloy pa rin flood control hearing. Eh, pagka nagsisinagaano pa naman sila, nagbi-break pa naman sila si Erwin Tulfo tsaka yung pamilya niya ng mga pamilya niya mga putang inang ewan ko. Anyayaman na mga mukhang pa rin, mga mukhang sako pa rin ng bigas. O, tsang ina niyan, mamamasyal na naman yan, no? Naka-private jet na naman yan, saan pupunta na ng mga ulol na yan. Kaya ayaw, tuloy-tuloy pa rin kasi kahit masinidi eh. O, tuloy-tuloy pa rin yung yung hearing ng flood control scandal. Kaya puta, tain-tain itong mga to. Tapos, ito pa, masaklap, wala pang minority na naitatalaga sa flood control, Sa flood control, sa Blue Ribbon Committee. Oh. Di ba? Tiyangina, mantakin mo sasabihin mo si Alan Peter Cayetano na makapal ang mukha, tatalbog ang itak sa mukha niya, ang palakol sa mukha niya, tapos makikiusap ka, panawagan, gago ka ba? O pag nananawagan ka, kailangan mabait ka, simula pa lang mabait ka, mantakin mo, babasusin mo yung tao, tapos mananawagan ka. Kung sa akin, manawagan ka, putang ina mo, pakyo ka. Parang, sinabihan mo ko ngayon na pangit ako, tapos mangungutang ka sa akin, memya, magpapalibre ka sa akin, gago ka ba? Ay nang ganyang kabobo si Erwin Tulfo, hindi niya iniisip kung ano yung sinasabi niya. Alam yung utak niyan, parang basurahan eh. Kung ano yung unang maisip, lalabas sa bibig. Ganyan yung mga tanga eh. Hindi na pinaprocess yan. Pucha, pag may pumasok sa isip, labas sa bibig. Parang ano yan, alam mo yung tumbong? Alam mo yung tumbong? O yung pag may pumasok sa bibig mo, pumunta sa tiyan mo, pwede mo nang itae. Ganun yung bungangan yan, tsaka yung utak niya nagfa-function. Natin sa mga kababayan natin na mga senador tayo, professionals po tayo. Senador kayo, professional kayo, walkout kayo ng walkout, kayo nagsimula eh. Tangina sana, pwede sana kayong maner mo na ganyan. Kung hindi nyo ginawa yung pag-walkout nyo, sinimulan nyo ng katarantaduan, tapos pag ginawan kayo ng katarantaduan, iiyak kayo. Sinasabi ko sa inyo eh. Kaya nga lahat ng mga post ninyo, puro laughing emoji yung nilalagay ng mga tao eh. Kaya nga kayo nagpatay ng mga comment sections ninyo. Yan sila Mig Subiri, Kiko Pangilinan, at kung sino-sino pa. Kaya nagpatay ng mga comment section yan. Kasi nga, inuulol sila ng taong bayan. Wala yung taong bayan sa mga rally sa kalsada, pero puta full force kami sa social media. Pukin ang ina nyo, bumoboto kami lahat. Minumura kayo lahat sa comment section. Puta, mas marami yung mura kaysa bumabati sa inyo. Yung bumabati sa inyo, lilima lang yung kaibigan. Puta, yung nagmumura sa inyo, daan-daan yung mga kaibigan, daan-libo yung mga followers, mga kupal kayo. Wala po tayong ika nga tinatago. Hindi po tayo nagtatrabaho dito para sa ating mga sarili. Ulul, hindi nagtatrabaho para sa inyong mga sarili. Bakit hindi nyo kaya makipagtrabaho sa kanila? Ang inan to, hipokrito. Gago, wala na naniniwala sa'yo. Alam mo, ang naniniwala sa'yo, baka yung pinsan mo lang. At saka yung mga kapatid mo rin tanga. At saka yung iba pa, mga mangilan-ngilan, lilima siguro ng mga bobo sa Pilipinas. Tingnan mo comment section ng ng Facebook page mo. Para malaman mo. Tangina ninyo, sa ngalan ng kapangyarihan at pera, yung prinsipyo ninyo na hinahangaan ng tao. Hindi naman kayo inilagay dyan dahil sa matatalino kayo eh. Alam naman ng taong bayan na bobo kayong magkakapatid eh. Naputsa siguro habang pinagbubuntis kayo ng nanay ninyo, baka sumakay ng kabayo yung kaya naumpog-umpog yung mga ulo nyo sa sinapupunan niya eh. Kaya kayo mga tanga. Alam ng mga tao na mga tanga kayo. Pero alam na din ng mga tao na may mga prinsipyo kayo dati at nakikinig kayo sa masa. Na makamasa kayo. Yun naman ang gusto ng tao. 70%, 75% ng mga Pilipino. Mahirap at masa, walang aral eh.
Umaasa sila dun sa mga tao na matatapang, may boses, na kayang panindigan yung mga sarili, yung mga prinsipyo, at feeling ng mga tao sa Pilipinas, ipaglalaban sila nung putang ina ninyo. Nung naging mga senador kayo, biglang nawala yung mga prinsipyo ninyo, tapos napapabalita pang mga kawatan din kayo, putang ina niyan. So ginamit nyo lang yung tiwala ng mga tao sa inyo bilang mga tulpo matatapang, tulpo may prinsipyo, putya ngayon ang mga tulpo aso ng administrasyon. Gago. Para sa pamilya, para sa business interest ng ating pamilya, para sa grupo, political party, o para sa isang tao, na we're here to work for the entire nation. Kahit na po ikaw Ba't kayo nag-walk out? Oh, if you work for the entire nation, ba't kayo nag-walk out? Ba't nagsisinungaling si Rapi Tulpo na pinatayan kayo ng aircon, mga kupal kayo? Bakit kayo gumagawa ng fake news magkapatid? Supporter, Marcos supporter, kung wala kang sinusuportahan, magtrabaho po tayo, gumawa tayo ng mga panukalang batas, let us pass laws for the good of everyone. Putang ina, baka ano ha? Baka maging santo ka balang araw, palitan mo si Kian De Los Santos. Tanginang bait oh. Mantakin mo bigla kang naging statesman matapos mong sabihin na palakulin yung mukha ni Make up your mind. Ano ka ba talaga? Siga ka ba? Statesman ka ba? Matalino ka ba? Putsang ina, meron kang super duper split personality. Kanina lang nang bababoy ka, nung pagkatapos mo mambaboy, sinasabi mo na no disrespect. No disrespect, nang disrespect ka nga. Inan yan, ganyang kabobo yan. Sabi ko, anong maisip niyan, labas sa bibig yan. Kung ano yung maisip niyang siya, matalino siya, magmamatalino siya. Kung biglang uso ngayon ng basketball, magaling din siya magbasketball. Kung uso boxing, magaling din siya magboxing. Lahat ganun siya. Ang pinakamagaling na tao sa balat ng lupa, may kanta yung Sugar Free niyan eh. Ang pinakamagaling na tao sa balat ng lupa, mga tulpo yan. Tungkol naman doon sa Senate Blue Ribbon Subcommittee, sabi ni SP Cayetano, tuloy na tuloy ang pagdinig nila kahit wala pang minority representation. Pero pwede raw dumalo ang minority bloc doon. Ano po ang inyong reaksyon dito? Wala po kaming pakialam doon, di gusto ho niya. Sige po, hindi po namin haharangin. Kung gusto nila magkaroon ng committee hearing po, subcommittee, yung Blue Ribbon, okay lang po yun. Napuna lang po kasi namin. Okay lang, tapos may napuna. Inan yan, meron bang okay na may napuna? Kung okay lang, ganun lang, okay lang yun. Sige lang, gawin nila yun. Walang problema yun, basta pumasok sila bukas. Ganun lang sana, hindi. Okay naman sana yun, kaya lang napuna lang namin. Ano napuna mo na naman? Okay nga, may napuna ka pa. Saka naman makakita ng okay na may napuna ka. Ay, nabobo talaga eh. Pinaglihi talaga to sa sa bugok na itlog eh. Na bago ka magkaroon ng subcommittee, dapat po muna, i-create mo muna yung committee. Hindi po nakikreate po yung mother Create na nga committee. eh. Well, na-create na nga. Ano ba? Hindi na-create? Na-create na nga. Sabi niya, hindi daw na-create, tas na-create na nga. Okay nang ina mo, na-create na pala, tas sasabi mo, hindi na-create. Tarantado ka pala eh. Kaya nga may hearing na bukas eh. Dahil na-create na yan eh. Tas sabi mo, hindi na-create, tas na-create, hindi na-create. Ano ba talaga? Putang ina, bobo talaga to. Akala mo talaga, jokebox eh. Alam mo yung jokebox? Putang hindi na mag-iisip yun. Pag naglagay ka ng barya, naglagay ka ng numero, kakanta na kagad yun. Ganyan yan. Jukebox na tanga. Si Senadora Pia Cayetano nga po, dapat po siya po, dadalhin po sa floor yun para aprubahan po ng lahat na magagawa tayo ng subcommittee. Ganun po yun ang process. Gago, hindi ganun yun. Ikaw bilang committee, chairperson, pwede ka nang gumawa ng subcommittee dahil ikaw may ari noon. Na hindi ginawa ni Lacson. Hindi pinayagan ni Lacson na mapunta sa ibang kamay yung flood control anomaly hearings. Pwede yon. Sinabi na sinabi na ng mga dating mga senador na pwede yun, pati mga congressman sinasabi pwede yun. Ano ka ba? Tanga ka. Kaya nga nagkakaroon ng quadcom, tricom. Hindi na yung pinadadaan sa plenaryo. Ano na yan? Discretion na yan ng committee chairman, chairwoman. Kung anong gagawin niya sa kanyang committee. Ang pakialam. So, hindi po yung recta na lang. Pero okay pa rin po yun sa amin. Napag-usapan namin sa minority. Sige po, mag-subcommittee po kayo. Kung mag-iimbita kayo, sasama ho kami. Kung may invitation po kami. Wala pa naman ho kami natatanggap na invitation na pwede po kami mag-attend sa Thursday ng subcommittee hearing po ng Blue Ribbon. Sabi na nga ni Alan Peter Cayetano, gusto niyo magpunta kayo eh. Nagpapaawa ka na naman. Sa bagay, hindi ka naman kailangan doon. Tanga ka eh, tsaka sangkot ka doon eh.
Sangkot ka eh. Sabi nung mga 18 Marines, may 5 maleta daw ang tinanggap mo eh. Kaya pala naka-Amerikana ka na. Dati naka-t-shirt ka lang eh. Oh, tayo na kupalan. Pwede pala yun, na hindi sila attend ng session, pero sa committee hearings, pwede silang umattend. Pwede naman. Pwede naman. Oo. Pwede naman kasi magkaiba yung session, plenary session at saka yung mga committee functions. So pwede. Bakit hindi? Hindi ko nga maintindihan. Parang Julius, kanina ko pa hinahanap sa rules dito. Napudpud na yung daliri ko kahahanap. Gago, kahit mapudpud ang buto mo. Oo, kahit yung burat mo mapudpud kung saan babae mo sinushoot yan. Kakahanap ng rules na hindi mo makikita pag nakapikit yung mga mata mo. Kung ikaw aso ka ng administrasyon, putya kapag ka makakaapekto sa administrasyon, kahit anong hanap mo, hindi mo makikita. Kahit sa harap mo na, kahit tinutuklaw ka na. Ng pahina kung saan doon na hindi pwedeng sa sesyon, okay lang hindi sa sesyon, pero pag committee hearing po pwede. Hindi ko maintindihan talaga paring Julius. Talaga. Yung maintindihan kasi una sa lahat, bago ka, tapos pangalawa, tanga ka. Oo, sa totoo lang, ang nagtataka, inosente. Oo, ganun. So, ibig sabihin, inosente ka, ignorante ka, kaya ka nagtataka. May mga abogado dyan, tanungin mo yung mga matatagal ng senador. Para may matutunan ka. Hindi yung puta, yak-yak ka lang ng yak-yak sa mga akala mo, presumptions mo, mga naiintindihan mo. Kanina ko pa hinahanap, wala akong makita at inutusan ko na rin po. Wala ka talagang makikita, Erwin Tulfo.